Magandang gabi muli, mga kapatid ko sa pananampalataya. So, ngayon ay araw po ng Martes. Tayo po ngayon ay Bible History. Patuloy po na mag-aral po tayo ng salita ng Diyos sapagkat ito ang saloobin o ito ang will ng Panginoon para sa ating mga Kristiyano. Kasi kung hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay manghihina. Hallelujah. Sabi nga sa Bagong Tipan, ibigkis natin, kung di ako nagkakamali, ang katotohanan at katuwiran. Para hindi po tayo manghina. Hallelujah. Yan po ang nais ng Diyos na araw-araw na mag-aral tayo ng kanyang salita. Ito pong mabuting balita, itong Biblia. Kasi ito po yung nagpapabanal sa atin. Ito po yung nagbibigay ng pagtuturo upang maisaayos natin ang ating buhay. Opo, huwag po tayong makikinig sa ibang tao na nagpapayo po. Ito po, ang ginagamit lang po nila ay pangsanlibutan na kapayuhan. Ito po hindi. Narito po tayo sa harap ng Biblia na banal na aklat na salita ng Diyos. Marami nagsasabi kasi ang tao na mismo magbabago kung gugustuhin. Hindi po. Magbabago po sila pero pabalik-balik po ang kanilang ginagawa. Magbabago ngayon. So, ang pinakamatagal, hindi nga po tumatagal ng 1 taon buwan lang. Ando na naman po siya. Kasi po, iyan po isang libutan. Hindi, mahirap na pong makatakas. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang mundong ito ay mahirap na makatagpo o makakilala ng katuwiran sapagkat ito'y pinaghaharian. Sabi nga sa aklat ni Juan, pinaghaharian ni Satanas. Kasi punong-puno ng kasalanan. Sa gilid, sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa harap mo, sa likod mo. Puro kasalanan po yan. Opo, yan po ang katotohanan. Hindi naman po aaminin ng taga-sanlibutan yan. Ididinay lang po nila yan. Iyan po. Sana malaman natin ang sikreto na tayong mga Kristiyano, tayo lang po ang merong promise o pangako ng Diyos. So, maaaring tayo mag-claim. Lahat tayo po pwede tumawag sa Diyos. Pero alam natin ang sikreto, alam natin ang katotohanan. Huwag tayo maging ignorante. Huwag po tayo maging illiterate. Kung illiterate na tayo, mas maganda maging illiterate tayo sa sanlibutan. Pero sa salita ng Diyos, huwag po tayo maging illiterate. Ano po ba ibig sabihin ng illiterate? Yung mangmang po sa salita. Okay na, maging mangmang na ako sa sanlibutan. So, wala akong pinag-aralan. Totoo nga po, wala man akong naabot na pinag-aralan, na mataas na pinag-aralan, na yan ay karamihan sa mga tao ngayon, na yan ang pinagmamalaki nila. Na hindi alam nila na yan din ay kapapahamak nyo. Diyan kayo nagiging mataas sa inyong mga pinag-aralan, kay anuman yung inyong pinag-aralan. Hallelujah. Buti na lang, hindi ako natuto ng edukasyon ng sanlibutan. Bagamat kailangan natin yan. Kailangan natin ng edukasyon ng sanlibutan. Bakit? Sapagkat yan ang gagamitin natin upang tayo mabuhay, magtatrabaho tayo. Maginhawa kapag ikay nakatapos sa edukasyon. Maraming mga profesyon yan. Maraming mga kailangan yan na nandyan na nag-uopisina, nakatapos ka. O, nandiyan ang mga gumagawa ng bahay, nandiyan ang mga gumagawa ng tulay, nandiyan ang mga doktor, kung ano-ano, nandiyan ang mga tigapagtanggol ng katuwiran, o yung mga abogado. Pero, sasabihin ko sa inyo, kapatid ko, sa pananampalataya, ito'y pagpapalinaw lamang o remind lamang sa inyo na mga natapos kayo. Gamitin po natin ang tama yan. Huwag po natin pagmalakihan. Sapagkat kung tayo mamamatay ngayon o bukas o kailanman tayo kukunan
ng buhay ng Diyos, hindi po natin madadala yan. Tandaan nyo po. Lahat ng bagay na tinatamasa natin dito sa sanlibutan, kapag binawian na tayo ng buhay ng Diyos, kung paano lumabas tayo sa sinapupunan ng ating magulang, gayon din, babalik tayo na wala tayong dala-dala. Hallelujah. Kaya ako po, hindi ko sinasabing kagagawa ng Diyos na ako hindi nakapag-aral. Ako po ay natutuwa sapagkat kahit hindi ako nakapag-aral, mas nalaman ko po ang tunay na edukasyon. Opo, ang tunay na edukasyon, natutunan ko po. Natutunan ko ang tunay na edukasyon. At ang tunay na salita dito sa mundo. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Yesus, ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Maraming nakakaalam po niyan kung kayo po ay nagsesearch ng Bible. Yung mga marunong po, yung mga nag-aral po, simulan nyo na mag-search, makikita nyo yung words na yan na sinabi ko. Hallelujah. Yan lang po ipapaalala ko sa inyo na kung kayo man, ano man ang kalagayan nyo, sa ngayong panahon, kaya hindi kayo nakapag-aral, kaya nakapag-aral kayo, maging tamang tao po kayo. Wag po tayong magmataas sapagkat may kahihinatnan tayo kung tayo magmamataas. Maging si Satanas nga, di ba? Ito isinering ko na sa inyo. Sa kanyang pagmamataas, saan siya ibinagsak? Alam niyo po ba si Satanas? Siya po yung kumbaga kung ang Panginoong Yesus umuupo sa kanan ng Amang Diyos, siya po sa kaliwa. Siya po yung pinakamagandang anghel sa kalangitan. Subalit, nang dumating sa kanyang puso at pag-iisip, na gusto niya rin na siya isambahin, gusto rin niya magkaroon ng trono, gusto niya rin magmataas, hindi niya alam. Yung misa na nakakalimutan natin na tayo mga tao, na tayo po ay ginawa lamang ng Diyos. Wag po tayong magmamataas. Wag po tayong gumaya kay Lucifer, kay Satanas. Nakita mo ang ginawa ng Diyos, ibinagsak siya rito sa lupa. Binagsak po siya, tinanggal po siya sa kalangitan. Kaya dito ngayon siya nananamantala. Sinasama niya yung mga tao na ginawa ng Diyos. Para sa kanyang kahirapan, may kasama siya. Hallelujah. Ngayon po, dito po tayo sa gawarin po. So, natapos po tayo dun sa Peter message. Kasi nga po, babalikan lang natin na napagkamalan yung mga ibang kasama ng Panginoon na pinangakuan niya ng Holy Spirit. Mga lasing po. Kasi nagsalita ng kung ano-anong langwahe. Di po ba? Langwahe ng Arab country, Egypt, Libya, kung ano-ano, basta yung mga kalapit na bansa, natutunan po nilang bigkasin yun. Kasi yun naman ang nangyari at pangako ng Diyos. So, nagtataka ngayon yung mga foreigner na naandun. So, ibig sabihin ng foreigner na hindi mga tigaron na siguro nangangalakal lang doon, nagpunta lang sa bansang Israel. Kanya sabi nila, mga lasing to. Nagtindig po si Peter, ang ating Apostol Pedro. Sabi nila, hindi ito mga lasing, sapagkat ngayon ay ikasyam pa lamang ng umaga. Siguro sa kapanahunan nun, may tamang oras ang pag-iinom na para malaman na ikaw ay nag-inom ng alak. Siguro sa gabi yung ginagawa. Opo. Sa ngayon, kapanawanan natin, kahit madaling araw, kahit anong oras, pwede ka uminom . Hallelujah. So, eto na po tayo ngayon. Inirecap ko lang o ipinaalala ko lang yung isinare ko sa inyo noong nakaraang linggo. Life Among the Believers. Ito po yung title ng ating i-share sa inyo. So, i-share ko na to kasi medyo may kahabaan to. Ito ay 43 to 43 hanggang 43 lang pa pala. Kasi may kasunod po pala ito.
chapter 2, verse 43 to 47. So maiksi lang po pala, mga 3 chapter lang ang babasahin natin. Tama po ba? 3 chapter o 4. Many miracles and wonders were being done through apostles, and everyone was filled with awe. All the believers continued together in close fellowship and shared their belonging with one another. They would sell their property and possessions and distribute the money among all according to the each one need. After they meet as a group in the temple, and they napunit kasi ito eh. And they meals together in their homes, eating with glad and humble hearts, praising God and enjoying the good will of the people. And every day, the Lord added to their group those who were being saved. Hallelujah. So, isama na po natin tong chapter 3. Kasi maiksi lang naman tong verse 1 to 10. One day, Peter and John went to the temple at 3 o'clock in the afternoon, the hour for prayer. There are the beautiful gate, as it was called, was a man who had been lame all his life. Every day he was carried to the gate to beg for money from the people who were going into the temple. When he saw Peter and John going in, he begged them to give him something. They looked straight at him, and Peter said, "Look at us." So he looked at them, expecting to get something from them. But Peter said to him, "I have no money at all, but I give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I order you to get up and walk." Chapter 7. Then he took him by his right hand and helped him up. At once the man's feet and ankles became strong. He jumped up, stood his feet, and started walking around. Then he went into the temple with them, walking and jumping and praising God. The people there was him walking and praising God. And when they recognized him as a beggar who had sat at the beautiful gate, they were all praised and amazed at what had happened to him. So, sinasabi po dun sa aking binasa, sa English po, kasi nga, binibigyan po natin ng konting English para kasi nga itong ating pag-share, nakakarating po ito kung saan-saan. Yung channel ko po, dito sa Facebook at sa YouTube. Salamat nga po doon sa mga nakikiisa, yung mga nagla-like, nanonood po nito. Maraming salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ingatan po lagi ang inyong mga pamilya. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, many miracles, wonder were being done through the apostle. Naghari sa lahat ang magkahalong pitagan na takot. So, nagkaroon po sila ng pitagan na takot. Hindi po yung takot na yung nag-worry, hindi po, iba po itong takot na to. So, meron po itong takot na may holy fear na kung tawagin. At sama-sama ang lahat ng sumasampalataya para sa lahat ng kanilang ari-arian. They would sell. Ipinagbibili nila, ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat. Ayon sa nagkakatipon sa templo, nagpipira-pirasong tinapay sa kanilang tahanan, nagsasalo-salong masasaya ang kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ang Panginoon ang liligtas. And every day that Lord added to their group those who were being saved. Sinasabi po rito sa Holy Scripture. So one day, Peter, John, and went to the temple. Isang araw ay naparoon ng ating apostol na si Pedro at si John. At 3 o'clock in the afternoon, at hour for prayer, sa oras na ikatlo ng hapon, na doon ginaganap nila yung pananalangin.
There are the beautiful gate, as it was called, was a man who had been lame at his life. Pintuang maganda. Ito pong pintuang maganda na tinatawag dito. Ito po ay, nung kapanahon ng pato ni Haring David, kung tawagin po ito, a beautiful gate, bago ka pumasok sa temple. Kasi nga, itong temple na to, inutos nito kay Haring David, pero ito ay naisakatuparan nung dumating po yung kanyang anak na si Haring Solomon. Si Haring Solomon po ang siyang nagpagawa nito. Nagpagawa nitong nitong temple na to, na tinatawag na beautiful gate. So, yun nga po ang nangyari. Meron po isang beggar doon. Dinadala lagi doon, lalaking ipinanganak na lumpo na. Yun nga po sinasabi rito, was a man who had been lame in his life. Every day he was carried to the gate to beg for money from the people. Nanghihingi po siya ng limos sa mga tao. Sinasabi po rito, we are going into the temple. When he was Peter and John going in, dumating po itong si Peter at si John, pumasok po. He begged them to give him something. They looked straight at him, and Peter said, "Look at us." Sabi po ni Pedro dito sa namamalimos na to, na nalumpo po, tumingin ka sa akin. Sabi po ron, tumingin ka sa akin ng diretso, look at straight at him. And Peter said, "Look at us." So he looked at them, expecting to get something from them. Nang tumingin po itong namamalimos na lumpo, nag-expect po siya na may bagay na ibibigay sa kanya. So, alam na natin yun, na siyempre pag namamalimos ka, ang binibigay po natin ni pera ay something, sabi po rito sa istorya. Pera po yun. They look straight. So look at expecting to get something from them. But Peter said to him, "I have no money." Sinabi na ni Pedro, wala akong pera. "At all I give you want, I have. In the name of Jesus Christ, I order you to get up and walk." So, naawa po itong si Pedro dun sa namamalimos na lumpo. According to the Holy Bible, ito po ay pinagaling niya. Wala akong pera, subalit ang ibinigay sa akin na kapahamalaan upang ikay aking pagalingin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay lumakad ngayon. Sabi niyang ganun. So gumaling po itong itong namamalimos na to. Hallelujah. So dito po kung atin pong pag-aaralan, ito po yung time of Pentecost. Ano po ba ibig sabihin nun? Ito po yung ipinangako sa araw ng Pentecostes. Yung Pentecostes po hindi po yung araw ng nagbigay ng Holy. Ang Pentecostes po, pagpapasalamat po do sa mga na-harvest po nila na kung anong mga makakain po, katulad po ng palay, katulad ng kung anong gulay. Ito po yung the day of Pentecostes. So doon daw, ang sabi doon ay darating ang pangako, promise of God, na ipagkakaloob sa kanila yung Holy Spirit. Kaya ito po yung mga karugtong na isineshare ko po sa inyo. So, dito nga po sa unang chapter, nagkaroon po sila ng takot. Ipinagbili po nila yung kanilang mga ari-arian at ipinamamahagi po nila sa kanilang mga kapatiran na kung ano ang pangangailangan doon sa temple, ito ay kanilang pinagsasalu-saluhan. So, ganun po yung nangyari nang dumating po yung Holy Spirit. Nung kapanahunan na yun, nagkaroon po sila ang sinasabi nga po rito, praising God and enjoying the goodwill the people, and every day the Lord added to their group who were being saved. At mayroong mga sumasama sa kanila na naliligtas, at ang kanilang mga puso ay nagkaroon ng kagalakan nung ipagkaloob sa kanila yung Holy Spirit. At ito nga po si Peter, na makita niya to na araw-araw na lang dun sa beautiful gate na tinatawag na papunta sa templo. Nakikita niya tong pilay na to na nanlilimos po. So nagkaroon ng kahabagan to si Peter at si Apostol John
Sinabi niya, I have no money. Sabi niya ganun. Ayan o, sabi niya I have no money at all. Sabong, kasi nga po, bakit walang pera itong si Peter at saka to si John? Kasi yun po yung order sa kanila ng Panginoon. Kapag sila nag-share, hindi sila po pwedeng magdala na kahit anong lalagyan ng pera o ano. Sapagkat sila ay nabubuhay according to the faith. Ganun po ang true Christian. Hindi katulad ng mga Kristiyano ngayon. Excuse me. Ang mga Kristiyano po ngayon, eto na naman po tayo, talagang pag naiisip ko po ito, kagaganda ng mga sasakyan. Hallelujah. Hindi ba kayo naaawa sa mga miyembro nyo? Na yung mga pagtsatsaga nila, na sila'y naniniwala sa binabanggit yung pangalan ng Panginoong Kristo at sumusunod sila sa sinasabi nyo, kayo naman hindi nyo iniisip kung paano nyo gagastusin itong iniikapaw ng inyong mga miyembro. Hallelujah. Tandaan nyo, mga kapatid ko, ng mga leader ng malalaking kongregasyon, doon nyo maaalala pagharap nyo sa Panginoon ang inyong ginawa, kung tama ba. Sumasakay kayo ng helicopter. Sumasakay kayo. Itong binabanggit kong helicopter, nabalitaan ko lang to, pero may mga helicopter yan. Kung may preacher nga dyan ngayon na iniimbestigahan sa Senado, katakot. Napakadami ng mga, na private jet na ginagamit. Iyan ba isang gawain ng kabanalan? Isang gawain na papunta sa Diyos? Eto pa, meron pa akong nakasama. Ulit-ulitin ko to na yung ina-acupuncture yung aking biyanan na lalaki. Na sinasamahan ko dyan sa Makati, merong isang magaling na nag-acupuncture dyan. Dyan ko po nakita noon. Itong si Brother Eddie, itong si Brother Eli Soriano, na nakasakay po sa Suburban, na meron pa po siyang backup. Hallelujah. Iniisip ko tuloy, ganun ba ang inuutos ng Diyos sa isang manggagawa? Ang maging hayahay ang pamumuhay. Ako'y nagagalit. Hallelujah. Nagagalit ako sa gumagamit sa inyo at kayo naman ay nagpapagamit. Hallelujah. Nakita niyo to? Si Peter at saka si Juan, sabi niya, I have no money. Ito, wala siyang pera at all. Sa araw-araw ng kanilang buhay, wala silang dalang pera. So, paano ba sila nabubuhay, Kuya Dolpo, Brother Dolpo? According to the faith. Ayon sa pananampalataya sa Diyos. Kasi, nakita nyo nung kasama nila ang Panginoong Yesus, may nagbibigay sa kanila ng Ito nga dito, itong mga nakatanggap ng Holy Spirit, ipinagbili nila yung mga property nila at ipinamahagi nila sa mga kapatiran nila. Dinidistribute nila, ang sabi rito, distribute of money among all, according to the what you need. Ganun po ang nangyari. Pero sa ngayong kapanahunan, lumapit ka sa iyong kapatiran. Kapatid, ako'y walang pambiling bigas. Ako'y pasensya ka na, kahit sobra yung pera niya. Ganun po ba tayo, mga Kristiyano? Hallelujah. Ako'y nagtatanong lang po sa inyo. Dahil ang inuutos ng Panginoon, ito, na makatanggap sila ng Holy Spirit. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang tunay na mga Kristiyano, sabi nga sa New Testament, ang tanda ay ang banal na espiritu na nananahan sa Kanya. Kasi pag wala kang banal na espiritu, hindi ka makagagawa ng kabutihan. Maaaring gumawa ka ng kabutihan, pansanlibutan lamang, na meron kang inaasahan na mababayaran ka. O meron kang inaasahan na ikaw ay mapaproud ka. O may tataas ka. Ganun ang mga pangsanlibutan. Nagbibigay tuwing araw ng eleksyon dahil gusto niya maging ganun. Gusto niya maparangalan. O mapuri siya. O kahit di binabayaran, mapuri lang siya na siya mabuting tao. Hallelujah.
So yun nga po, ang sabi nga rito, and when they recognize him as a beggar who had sat the beautiful gate, they were all surprised and amazed what had happened to him. Sabi nga, nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nagilala sila na makilala nila siya na pulubing ang dati nakaupo sa pintuang maganda sa templo. Yun po ang sinasabi doon sa binasa natin. Nang mapagaling po ito ni Pedro at ni Juan. Hallelujah! Kaya kung bakit po sa malalaking kongregasyon, wala na po itong wonders and miracle. Kasi wala naman po silang mga banal na espiritu. Pero ito, dapat kasama po ito. Kaya mali yung isang leader teacher o leader ng isang malaking, kung ano lang daw ang hindi po, kasama po ito, package deal po ito. Maaring hindi ka sa pagpapagaling, pero kapag humingi ka ng kagalingan, dahil ito'y pinangako ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya, siya'y didinggin. Marami ngayon ang gumagawa, puro scripted na lang. O, itutumba ng ganon. Hindi po yun. Para, alam nyo, sa katotohanan lang po, ito ang 100%. Kanya lang po ang mga leader ng mga grupong malalaking kongregasyon na to. Kung nakapanonood po kayo nitong aking inilalive ngayon, tandaan nyo po, dahil nagpapakarami lang po kayo ng mga miyembro nyo at dinadala nyo sila sa impyerno. Sinasabi ko po sa inyo. Magtanong po kayo sa akin kung bakit ko nasabi yan. Dinadala lang nyo lang po sila sa impyerno. Hindi nyo po sila tinuturuan ng sinasabi rito sa Biblia. Dinadala nyo po sila sa impyerno, sa kapahamakan. Yan po ang nakikita ko. Hallelujah. Dalhin po natin siya. Dalhin po natin itong mga kaluluwang ito sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Huwag po tayo magparami. Hindi po paramihan. Hindi po paramihan ng kaluluwa ang madadala natin. Kundi, ang sabi, dapat itong mga kaluluwang ito ay ang maging bunga ay katulad ng ating Panginoong Kristo. Yan po ang katotohanan. Kung sila'y nagbabago, lumalayo sa kasalanan. So maraming Kristiyano ngayon na kapag dinadaan sa away-away. Mga nakaraang panahon, di ba? Sila nag-aaway-away. May mga na-involve pa sa mga ganong panggagahasa. Nakakagulat po. Nakakagulat po itong mga Kristiyanong ito. At ang higit na nakakagulat, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito kung sumusubaybay kayo para kayo makapag-ingat, yung mga miyembro nito na bakit naandyan pa, na nag-i-stay pa sila, na alam nila na ang kanilang pinakikinggan wala namang katotohanan, walang Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid ko, sa patuloy na pakikinig nyo. Uulitin ko, meron po akong bagong sharing sa inyo. Ang payo ni Kuya Dolpo, na akin nga kaninang ini-live. Ito po ang pasisimulan ko bukas. So hanggang sa ngayon, ako'y nag-aantay na mag-message sa akin, mag-text sa akin, upang magkaroon po tayo ng sisimulan. Hallelujah. Kung wala naman po tayong sisimulan bukas, ako po ay mag-share sa inyo ng words of God. Ganun po ang gagawin natin. Hindi po ito scripted. Ito po ay ipinagpe-pray natin sa ating Panginoong Kristo, sa ating Amang Diyos, upang makatulong tayo sa mga suliranin na nabibigatan po sa kanilang buhay. So ang Santong Banal na Espiritu rin siyang magpapayo sa atin upang malunasan ang kanilang mga suliranin. Maraming salamat po sa inyo. Kung nais nyo po ng Bible study, kung nais nyo po na mag-share tayo dyan sa church nyo upang makatanggap kayo ng biyaya ng Diyos, ng Espiritu Santo, willing po ako mag-share sa inyo. Tubig lang po. Hindi po ko hihingi ng bayad sa inyo. Tubig lang po upang lumakas po kayo, maliwanagan po kayo ng katotohanan. Hindi pagpaparami lamang. Hindi yung mga binibrainwash nyo lamang ang mga kaluluwa, ang mga tao naghahanap ng katotohanan upang dumami. Dahil may mga pangangailangan kayo, kailangan ang mga taong ito madagdagan dahil may babayarin kayo sa kuryente, may inuupahan nyo yung church na yan.
Ganun po ang nangyayari ngayon. Inaasa nyo sa mga kaluluwa. Wala na pong according to the faith. Wala na pong ayon sa pananampalataya. At gayon din, kung nais nyo ng kagalingan, lumapit po tayo sa Diyos. Kapayapaan, pamilya na walang kapayapaan, lumapit po tayo sa Diyos. Maraming po salamat po. Ako po pala si Brother Rudy, ang naghahayag ng salita ng Diyos.